Bumagsak si William sa lupang tila yelo sa lamig, idinapa ang buong katawan na nanginginig sa walang katapusang hapdi na kumakain sa kanyang laman at kaluluwa. Sa gitna ng walang awang pighati, sumambulat mula sa kanyang bibig ang mabangis na sumpa laban sa pangunahing tauhan, kasabay ng pag-agos ng nakal-alasong singaw na muli niyang pinawalan sa pamamagitan ng mahiwagang singsing. Maamong itinaas ni Palm ang kanyang kamay, at sa isang iglap, muling pinakilos ang singsing ng telekinesis, isang salamangkang humugot ng lahat ng lasong usok na ibig niyang lasunin. Ang mga alo ng kamandag ay nilamon ng mahiwagang puwersa, tinipon sa hangin na parang unos na biglang napigil. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, naglalaro ang kutob, na ito'y isang panlilinlang lamang. Bahagya niyang itinagilid ang paningin, at doon, sa gilid ng kanyang tanaw, nakahimlay ang baston ni William, tila isang pusong naghihintay muling bumalik sa dibdib ng may-ari. Sa kanyang isipan, bumuo ng larawan na ang kaaway ay nagtatakip lamang ng kabaliwan upang itago ang tunay na pakay, ang mabawi ang baston. At kung magtagumpay ito, iyon na marahil ang huling kabanata ng kanyang paghinga. Itinaas ni Palm ang kamay sa alapaap, at sa kanyang mukha ay sumili ang anyong matatag, Worry isang mandirigmang handang salubungin ang unos. Subalit mula sa kanyang likuran, biglang lumitaw ang dambuhalang ball ang apoy, isang araw na isinilang sa gitna ng dilim, na umuusig sa kanya ng buong galit. Sa isang kisap mata, sinalanta siya ng naglalagablab na puwersa, itinumba mula sa pagkakatayo, at tinangay sa himpapawid sa isang paglipad na tila walang katapusan. At ang lahat ng ito ay gawa ni William, o ng natitirang kamay na nag-aalab sa paghihiganti. Sumabog ang halakhak ni William, malupit at mapagdiwang, habang pinagmamasdan ang dambuhalang pagsabog na nilamon ang paligid na parang isang gutom na halimaw. Sa kanyang tabi, kumikislap ang mahiwagang bilog na kabiyak ng mahiwagang kasangkapang nakakadena sa kanyang palso. Habang patuloy siyang tumatawa, unti-unting humahabi sa kanyang anyo ang bangis ng isang nilalang na ganap ng banihag ng kabaliwan. Dumadaloy ang dugo sa kanyang balat, pinagpapawisan siya na parang dinidilig ng sariling paakit, at ang laway ay pumapatak mula sa kanyang bibig na waring lason ng kanyang puot. Sa tinig na nag-aalab sa galit, tinawag niyang hanggal ang pangunahing tauhan, at may kasiguruhan sa kanyang sigaw na dudurugin at susunugan niya ito hanggang sa maging abo sa harap ng lahat ng bituin. Unti-unting naglaho sa hangin ang usok mula sa pagsabog ni William, at ang lugar na nilamon ng makapangyarihang pagsabog ay ngayoy kahawig ng tuyong korbedera ng isang ilog o guhit ng isang matinding kalamidad. Sa gitna ng napakalaking hukay na iniwan ng naturang pagsabog, nakahandusay ang pangunahing tauhan, basag, duguan, at labis na napinsala. Sa tindi ng tama, napaubos si Palm ng dugo, dahan-daang umaangat gamit ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan ay kumislap ang pag-unawa, na biktima siya ng patibong. Sino ang mag-aakalang may nakatago pa palang isang kasangkapang kasing bangis ng bowl ang apoy ang kanyang kalaban. Habang tinutuhog ng mga kaisipang ito ang kanyang diwa, nakita niyang muling lumilikha ang kaaway ng mga dambuhalang bowl ang apoy gamit ang mahiwagang kasangkapang iyon. Naunawaan ni Palm na kung wala siyang baon na karanasan mula sa kanyang pagbabalik sa nakaraan, marahil ay nagawa na niyang magkamali ng G na magbubukas sa kanyang kamatayan. Isa-isang lumipad ang malalaking bowl ang apoy, walang habas na sumugod sa kanya ng may nakamamatay na bilis. Ngunit ang bagbog at pagod na katawan ng pangunahing tauhan ay tila pinakos sa lupa, hindi na makagalaw, habang sa kanyang isipan ay pinapukol niya ng sumpa ang kanyang sarili, at sumabog sa kagubatan ng isang dagandong na humigop sa lahat ng nauna, isang pagsabog na umawasak ng higit pa sa anumang naranasan sa labanang ito. Ang hampas ng mahiwagang bowl ang apoy ay nagmarka ng apoy at usok na tanaw kahit sa kaibuturan ng gubat. Sa dinag ng dagandong, natigilan si Debo sa gitna ng pananakit, nanigas sa kanyang panglalaban na tindig, mga kamaoy duguan. Mariin siyang lumingon patungo sa pinagmulan ng pagsabog, tinatawag ng malakas ang kanyang pinuno.
Sa kanyang bisig ay nakabitin ang isang kaaway na matagal nang nawalan ng malay, duguan, bagbog, at ganap na tinalo. Samantala, hindi rin nakaupo nang walang ginagawa si Kiri. Natapos na rin niya sa wakas si Andreas na sa kabila ng kaiyahiyang pagkadapa laban sa isang troso, ay nakatayo pang muli, ngunit walang saysay, sapagkat ngayoy pugot na ang ulo at tumilapon patungo sa kakampi niyang babae. Ito ang naging huling hampas ng kanilang laban, lahat ng kaaway ay naglaho na. Lumingon si Kiri sa kasama, may di pagkatuwang sa tinig, at sinabi ang tigilan na ang paglalaro. Ipinagpaalala niya kay Dibo na mag-isang nakaharap si Palm sa baliw na si William. Pagharap ni Kiri sa bagong kasangganyang si Dibo, sinulyapan niya ito ng mariin. Mariin ding gumanti ng tingin si Dibo at mariing tinura na abala siya sa kanyang sariling gawain, kaya't tigilan na siya sa pagbibigay ng utos. Pinagsabay nito sa tingin ang pagkainis at panlilinlang, ngunit nanatiling nakayakap sa kanyang bisig ang walang kalaban-labang kaunan, isang nilalang na bahagya pang bumubulong ng walang saysay na tunog. Subalit sa ikinagulat ni Dibo, biglang sumirit ang dugo mula sa ulo ng kalahating katawan ng kaaway, nagwisik sa kanya at sa paligid. Napaigik sa sakit ang kalaban bago tuluyang mawalan ng malay, habang si Dibo naman ay napatitig sa kanya na may hilakbot, pinagmamasdan ang nangyari. Sapagkat bagaman tapos na ang labanan ng mga tao, ngayon ay sisiklab naman ang isa pang digmaan. Sa kalaliman ng kagubatan, umalangaw-ngaw ang mga yabag, mabibigat, malalakas, at tila dumadagandong sa lupa. Bawat tibok ng tunog ay palapit ng palapit, tanda na ang pagitan nila at nang nalalapit na panganib ay unti-unti nang naglalaho. Ilang sandali pa, mula sa lilam ng mga puno, sumulpat ang mga Panginoon ng dungeon na ito, ang mga hobgoblin, sumisigaw ng mababanggas na sigaw pangdigma, kumakapit ng mahigpit sa kani-kanilang mga sandata. Papalapit sila ng papalapit sa mga manggugulo na nang ahas magyapak sa kanilang nasasakupan. Sa kanilang mga kamay ay sari-saring sandata, mula sa payak na punyal hanggang sa mabibigat na pana. Mariing napabuntong hininga si Dibo, pinagdikit ang mga ngipin at samambat ng iritadong tanong kung bakit kailangang mangyari ito ngayon. Sa tabi niya, nagtanong si Kiri kung tiyak bang mga hobgoblin nga ang mga iyon. Sabay utos na maghanda siya, kailangang malinis ang lugar mula sa mga nilalang na ito. Muling pumasok sa tindig paglaban si Kiri, hawak ng buong kumpiyansa ang kanyang espada. Ngunit mariin siyang binalaan ni Dibo na huwag isipin na magiging madali ang laban, ang mga hobgoblin ay hindi basta-basta, at bukod pa roon, may iba pang naroon. Sa sumunod na sandali, isang dambuhalang kamay ng pangunahing halimaw ang dumikdik sa lupa gamit ang hawak nitong baston, dahilan upang huminto ang kanyang hukbo. Sa kanilang piling ay isang higanteng palanquan, pasan-pasan ng maraming hobgoblin, at doon ay nakaluklok ang isa sa kanila, ang pinuno. Mariing sinabi ni Dibo na may masamang kutob siya tungkol sa halimaw na ito. Nakaupo ito sa isang trono na tila inukit lamang mula sa kapritsyo, nakabalot sa marangyang kasuotan, at pinagmamasdan ng may masidhing interes ang nagaganap sa malawakang clearing. Sa kanyang mukha ay sumili ang isang ngisi, kumikislap ang malalaking pulang mata. Samantala, patuloy pa rin ang laban nina William at Palm. Si William, halos bumagsak na sa sariling bigat, ay humihingal ng malalim, pilit inaayos ang kanyang paghinga matapos ang labang halos durugan siya. Mura ang ibinato niya sa pangunahing tauhan, sumisigaw patungo sa lugar na kinatatayuan nito kanina kung buhay pa ba ito. Sa paligid, nag-aalab ang mga puno, ang lupa ay naging tigang at sugatan matapos lamunin ng apoy at puwersa. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni William, at napasubsob sa matinding ubo, may kasamang pagbubuga ng dugo. Namuutok ang mga ugat sa kanyang mukha, namula ng todo ang kanyang mga mata, at mula sa kanyang leeg ay gumapang ang mahiwagang mga guhit, tila sumpang dumadaloy sa laman. Yumuko siya, halos isuka na ang dugo, hindi nakagulat-gulat matapos ang pinsalang iniukit ni Palm sa kanyang katawan. Sa pagitan ng hingal,
inamin ni William na mahusay ang kanyang kalaban, sapagkat nagawa nitong dalhin siya sa ganitong kalagayan. Ngumiti si William habang patuloy na gumagapang sa kanyang katawan ang sumpa, palawak ng palawak ang mga hugis na iyon. Sinabi niyang marahil ay dapat nakilala muna niya ang pangalan ng kanyang kalaban bago niya ito patayin. Mula bigla sa kabila ng dambuhalang halijing apoy, dumating ang tinig na matagal na niyang inaakalang hindi na muling maririnig, ang tinig ng lalaking inakala niyang patay na. At sa malamig ngunit mariing tinig, ipinakilala nito ang sarili. Ako si Palm. Namangha si William, nanlaki ang mga mata at bahagyang itinaas ang ulo, nakatitig sa naglalagablab na apoy sa kanyang harapan, hinihintay ang paglitaw ng pangunahing tauhan. Sa nanginginig na tinig, nauutol niyang nasambit ang hilakbot na katotohanan, buhay pa ito. Mariin niyang niyakap sa kanyang katawan ang baston, habang pinagmamasdan kung paanong si Palm ay dahan-daang naglalakad palabas mula sa apoy, halos walang galos, tila apoy mismo ang kumukupkop sa kanyang katawan. Kalma ngunit mabagsik ang tinig ni Palm nang utusan siya, tandaan mong mabuti ang aking pangalan, sapagkat ito ang huling bagay na maririnig mo bago ka tuluyang mamatay. Sa kanyang mukha, nanatiling nakaukit ang parehong kaseryosohan, kahit pa ang katawan niya'y bakas ang matinding hirap ng laban. Hawak pa rin niya ang kanyang baston, handa sa susunod na salpukan. Muling tumawa si William, tinutudyo siyang parang ipis, matibay, hindi basta-basta namamatay. Ngunit si Palm, nakatayo sa kanyang harapan na para bang isang phoenix na muling isinilang mula sa abo. Tinawag ni William itong katawa-tawa, iniisip na nais lamang magpakitang gilas ng pangunahing tauhan. Ngunit mariing sumagot si Palm na ganoon na nga, at dahil dito, mas mabuting sumuko na ito. Sa kanyang mga palad ay nakahimlay ang isang malaking bilog, isang magic stone na kamakailan lamang niya nakuha. Alam niyang sa kanyang second circle, magiging mahirap ang direktang pakikipaglaban kay William, kaya't ang batong ito ang magiging susi. Tinitigan niya ang kalaban, mariin at walang kurap, habang si William naman ay napatingin dito na may bahid ng pagkagulat. Iyan ba ay magic stone? Tanong niya, habang ang sumpang mga guhit sa kanyang katawan ay patuloy na gumagapang, kumakapal at bumabalot dito na parang baging na gumagapos sa isang puno. Mahinang pamukol ng tawa si William, ngunit ilang saglit lamang ay sumabog muli ito sa malakas na halakhak. Tinawag ang pangunahing tauhan na baliw. Sumisigaw siyang tinatanong si Palm kung tunay bang naniniwala ito na sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng magic stone ay makakalikha na siya ng magic circle. Labis siyang natuwa sa ideyang iyon, hanggang sa siya'y mapaatres habang patuloy na humahalaklak. Muli niyang tinawag na hanggal ang kalaban, mariing. Ipinapaliwanag na hindi basta-basta nabubuo ang isang circle sa simpleng pag-absorb ng mga bato. Patuloy niyang ibinubulong sa sarili, na para bang tinutukso si Palm, na higit na mahalaga ang kaalaman at karanasan. Habang lumalala ang kanyang mga pangit na anyo, naging lalo itong nakasusuklam. Ngunit kalmado lamang na tumugon si Palm, na totoong mahalaga ang karanasan at kaalaman, habang unti-unting bumabalot sa kanya ang isang enerhiya na tila humuhubog sa hugis ng isang bilog. Napatingin si William, may halong pagtataka at kaba, bagamat pilit pa ring ngumingiti. Muling nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, habang ang sumpang mga guhit na bumabalot sa kanyang balat ay lalo pang humihigpit. Worry hinihila mula sa kanyang kaloob-looban ng isang bagay na nakamamatay. At noon, sa kamay ni Palm, nagsimulang umusbong ang ikatlong magic circle. Mariing sinabi ni Palm na hindi dapat mag-alala si William, sapagkat ang kanyang circle ay pawn na ng karanasan at kaalamang kulang sa kanya upang makamit ang ganitong antas. Sa halip na matinag, ngumisi si William at tinanong kung nilalayon ba talaga siyang takutin ng kalaban gamit ang marurumi nitong paraan. Sa kabila ng payle at sugatang katawan, sumugod siya patungo kay Palm, gamit muli ang apoy bilang sandata. Sumigaw siya ng fire arrow, at dalawang palaso ng apoy ang lumipad papunta sa pangunahing tauhan. Ngunit si Palm, nakakunot ang noo,
ay sumigaw rin ng fire arrow. Mula sa kanyang baston, pinakawalan niya ang mas malakas na bersyon ng kaparehong kasanayan. Ang kapangyarihan ng mahika ay nagbanyuhay sa isang nakamamatay na palasong apoy. Nabigla si William sa lakas nito, desperado siyang gumamit ng fireball, sinusubukang hadlangan ang paglapit ni Palm. Ngunit agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang singsing upang paikutin ang sariling palaso ng apoy, tinutuhog ang huling pag-asa ni William. Mabilis itong sumugod patungo sa kanya, habang sa mukha ni William ay natigmak ang sindik. Sa huling sandali, tumama ang naglalagablab na palaso sa kanyang katawan. Dumagundong ang kanyang sigaw, habang dumadaloy ang dugo at nilalamon siya ng apoy. Ang dambuhalang puwersang iyon, kargado ng matinding init, ay tila malakas na hangin na nagwala sa buong kapatagan, at winasak si William. Makalipas ang ilang segundo, katahimikan ang bumalat sa lugar, tanging langit-ngit ng nagliliyab na gubat ang maririnig. Natahimik si Palm, pinagmamasdan ang naganap. Nang hamupa ang usok, nasalayan niya ang nasusunog na bangkay ng kanyang kalaban, unti-unting nilalamon ng apoy hanggang sa tuluyang maglaho. Sa mahina ngunit malinaw na tinig, napabulong si Palm, na nakalimutan niyang itanong ang pangalan nito.